Isang mapagpalang araw na naman sa ating lahat mga ka-agri at welcome na naman po kayo dito sa aming channel. So ngayon ay nandito po tayo sa aming mga alagang pato. Dito na po sila sa ranging area ng aming native na manok. Dahil yung mga native na manok natin ay pinakawalan na po natin yung mga ititira nating native na manok. And then yung iba ay nandun sa ating mga kulungan doon. Pinapataba na po natin sila para may dispose na. So yung selected na lang na mga native na manok ang iwanan natin. Then para hindi naman masayang itong dating ranging area nila, so dito na natin didala itong ating mga alagang pato dahil plano po rin natin na mag mass production nito. So maganda po kasing mag-alaga ng pato mga ka-agri dahil nga po napakabilis nilang lumaki. And then napansin ko po sa ating mga alagang pato ay hindi po sila sakitin. Yun po ang isang magandang katangian ng ating mga alagang pato. So kahit po umuulan, lumalabas sila, hindi po sila nagkakasakit. Yun po ang napansin ko sa kanila. And then napakabilis pong lumaki. Compare po natin sa native na manok, parang mas mabilis po itong ating mga Muscovy ducks. Tapos ang isang kagandahan pa sa pag-aalaga ng pato ay hindi po sila mapili sa kanilang pagkain. So minsan binibigyan ko lang sila ng asola. Pero yung asola natin ay medyo wala muna ngayon dahil kinain ng isda. Yung asola, pwede rin po yung kamote na tadtarin lang, darak, tapos yung mga palay, yung mga tira-tira pwede rin po sa kanila, hindi sila mapili. And then napaka in demand din po ngayon sa amin itong mga pato dahil marami pong naghahanap. Meron din po tayong direct na contact na pinagdidisposan ng ating mga alaga, lalong lalo na yung manok. Tapos nalaman natin pati pato pala ay bumibili sila. Ang presyohan po dito sa amin ng mga pato ay per kilo po, live weight. Bali nasa 180 po ang per kilo. Pag doon po tayo sa pinagbibentahan natin ng manok, magbibenta. So magandang presyo na rin po yon. Dahil pag sila po ay kumuha, ay talagang bultuhan. Kung ilan yung ibibenta mo, talagang kukunin nila. Yun po ang kagandahan doon. Tapos, napakaganda po itong gawing sideline talaga na pagkakitaan. Or pwedeng for business talaga. Basta sila po ay ating mabibigyan ng maliit na space. Tapos yung sa pagkain. At ang pinaka-importante po ay yung tubig. Dapat talaga hindi nawawala yung tubig sa kanila. Sa ngayon, pansamantala, ito muna yung nilagay nating patubigan nila. Dahil nga plano po nating maghukay dito ng maliit na pond nila para dyan sila maliligo. So napaka-importante po sa ating mga alagang pato itong tubig. Kaya lagi po natin silang nilalagyan ng tubig. So sa kaso ngayon ay dyan muna natin nila pinapainom sa planggana. And then dito naglagay tayo ng experiment na paitlugan nila. Actually napulot ko lang kanina yung crates na yan na paitlugan din siguro ng manok o kaya pato, may butas na siya. Nilagay ko lang dyan, tapos nilagyan ko ng yero. Baka kasi may mag-iitlog na sa ating mga alagang pato, hindi pa natin nagagawa itong gagawin nating paitlugan. So medyo alanganin tayo sa oras, lagi tayong busy. Kaya lang dito kasi baka maglalagay tayo ng yero dito sa unahan niya dahil kita nyo naman paghapon ay talagang napakainit. So ayaw po ng ating mga alagang pato na pag nangingitlog sila ay mainit. Tapos itong maliit na to ay nilagay ko lang din pansamantala dahil paitlugan po yan dati ng aming mga decal brown na manok. So habang hindi pa natin nagagawa yung paitlugan nila, ay ginagawan muna natin ng paraan. So ayun naliligo na naman yung isang alagang pato natin. So ganyan po sila, mahilig po silang maligo mga ka-agri. Kaya napaka-importante po ng tubig sa kanila. Then napansin ko rin po sa ating mga alagang pato ay talagang napakatitibay po sa sakit. So kahit na umuulan,
lumalabas sila. Actually itong 14 heads na anak ng aming alagang pato ay lahat po nabuhay. Sinama lang natin sa kanilang inahin. So yung sa iba nakita nyo naman po sa mga last videos natin, hindi po natin sila kinulong. Sinama lang natin sa kanilang inahin. Kahit umuulan, nasa labas sila, ay hindi naman sila nagkasakit. Kaya yun po yung nakita kong magandang katangian ng ating mga alagang pato. Then dito, meron pa tayong pinapalaki dito na 16 heads. So nandito po sila. Hiniwalay natin sila dito sa dating kulungan ng aming pato. Dahil nga ayaw natin na sila po ay tuka-tukain ng malalaki. So hiniwalay natin sila para naman makabuelo sila sa paglaki. So kitang-kita nyo naman, napakabilis nilang lumaki. Bali wala silang inahin. Itong mga to ay binigay lang sa atin. Tapos ang naging mortality natin dito, meron na rin ang naging sanhi ng mortality ay nalunod po siya dito sa paliguan ng ating pato. Dahil nga nung binigay sa atin yung mga pato na yan, mga kagri, ay talagang ang tataba, tapos halos walang balahibo. Pure feeds po kasi yung pinapakain noon, kaya ang tataba. And then ngayon meron na silang mga balahibo. Kasi kung titingnan nyo, parang kailan lang ang liliit, ngayon ang lalaki na. Mga isang buwan pa siguro to, pwede na nating ilipat yung iba doon sa kabila dahil malalaki na. So ayun, dagdag na naman to sa ating asset dito sa ating farm. Then yung dalawang native na manok na yan ay kasama yan sa ating mga ititirang native na pagagalain natin dito. So itong tandang na to, pagka marunong na siyang kumasta, iuwi na po natin yung ating huluano at gagamitin natin doon sa ating crossbreeding sa Black Astrolorp. So sa ngayon, habang maliit pa to, hindi pa kayang kumasta, yung huluano muna natin ang ating ginagamit na tandang dito sa ating farm.